Ang kwento ay nagsisimula sa isang babaeng nasa high school na nagngangalang Gloria. Nananalo ng scholarship para mag-aral sa isa sa mga pinakamagagandang paaralan sa Bangkok na tinatawag na Kohasher High School. Isang araw sa klase, isang bagong estudyante na nagngangalang Hana ang lumapit kay Gloria at nagtanong kung maaari silang maging magkaibigan. Kakalipat lang ni Hana mula sa ibang bansa, at dahil nahihirapan siyang makibagay, nakikita niya si Gloria bilang isang taong mabait at madaling lapitan. Umayag si Gloria, ngunit binigyan din niya si Hana ng mabilis na babala tungkol sa pinakakinatatakutang grupo sa paaralan, ang F4. Ang F4 ay binubuo ng 4 na napakayamang estudyante, sina Time, Ren, Kevin, at MJ. Sa paaralang ito, kung may isang taong mapasama sa kanilang panig, makakahanap sila ng pulang card sa kanilang locker. At kapag nangyari iyon, ang kanilang buhay sa paaralan ay nagiging isang bangungot. Hindi nagtagal pagkatapos noon, isang lalaking estudyante ang nakatanggap ng pulang card, at siya ay agad na kinaladkad papunta sa lumang stadium ng paaralan upang harapin ang tinatawag na paglilitis ng F4. Sa sandaling dumating ang F4, ang mga babae sa paaralan ay nabaliw. Sila ay nasa sabik, hanga, at lubos na nahuhumaling sa kanila. Sa 4, si Time ang malinaw na pinakamakapangyarihan. Umako siyang parang siya ang may-ari ng lugar, at sa totoo lang, walang sino man ang nangahas na hamon siya. Habang nagaganap ang pambubuli, sina Gloria at Hana ay tumungo upang tingnan kung ano ang nangyayari. At kahit si Time ang nangunguna, si Ren ay lumalabas na kakaiba sa lahat. Hindi siya nakatiis na makitang nasasaktan ang mga tao, kaya tahimik siyang umalis sa lugar. Bago maglakad palayo, napansin ni Ren si Gloria na nakatayo roon, at silang dalawa ay sandaling nagtama ang mga mata. Pagkatapos noon, si Gloria ay labis na nalungkot sa lahat ng ginawa ng panahon. Alam niyang mali ito, pero wala siyang magagawa. Kaya, dahil sa purong pagkadismaya, umakyat siya sa bubungan ng paaralan at sumigaw ng buong puso. Laking gulat niya, naroon na si Ren, at ang kanyang pagsigaw ang siyang nagpagising sa kanya. Dahil tila may ugali si Gloria na gawin ito, tila nakilala na siya agad ni Ren. Tiningnan lang siya nito at binigyan siya ng isang malambot at matamis na ngiti bago ito umalis, at ang sandaling iyon ay tahimik na tumatak sa kanya. Kinabukasan, habang oras ng tanghalian, nag-usap sina Gloria at Hana tungkol sa isang babaeng hinahangaan nilang dalawa, si Mira. Mayaman siya, elegante, at halos maalamat sa paaralan. Malapit din siya sa F4, ngunit ngayon ay nag-aaral siya sa France. Pagkatapos ay biglang nagkagulo ang mga bagay-bagay. Nang paalis na sana si Hana, hindi sinasadyang natapon ang pagkain sa sapatos ni Time. Sa sandaling mangyari iyon, alam ng lahat na maaaring nasa malaking problema siya. Dahil sa desperado ng ayusin ito, nagmakaawa si Hana kay Time na patawarin siya at sinabing gagawin niya ang lahat para makabawi. Ngunit si Time, gamit ang kanyang maliit na ngiti, ay sumobra at sinabihan si Hana na dilaan ang kanyang maruming sapatos. Ang pinakamasamang bahagi ay nagsimulang maghiyawan ang mga estudyante sa kanilang paligid na parang isang uri ng libangan ito. Doon na sa wakas ay nagalit si Gloria. Inihampas niya ang kanyang kamay sa mesa at tumayo agad na nakuha ang atensyon ni Time. Hindi umatras, dumiretso si Gloria papalapit kay Time at sinabi sa kanya na sumobra na ito. Mukhang talagang nagulat si Ren sa kanyang katapangan dahil walang karaniwang nangangahas na lumaban kay Time ng ganoon. Pagkatapos ay hiniling ni Gloria na pakawalan si Hana. Pinananatili ni Time ang parehong tusong ekspresyon, ngunit sa huli, tinanggap niya ang paghingi ng tawad ni Gloria para kay Hana. Pagkatapos ay lumapit siya kay Hana at sinabi sa kanya na mapalad siyang magkaroon ng isang kaibigang tulad ni Gloria. Pagkatapos noon, tuluyan nang umalis ang F4 sa cafeteria. Kinabukasan ng araw, nagbago ang lahat para kay Gloria. Nakakita siya ng pulang card sa kanyang locker na nangangahulugang opisyal na siyang magiging susunod na target ng F4. Sa loob ng ilang segundo, sinimulan siyang i-record ng mga estudyante at ipakalat ito sa kanilang mga group chat na parang isang uri ng libangan. Nagalit si Gloria, ginupit ang card, at tumakbo palayo. Ngunit lalo lamang nitong pinalala ang sitwasyon. Mula noon na sandali, hinabol siya sa paligid ng paaralan. Sinundan siya ng mga estudyante, binato ng mga basketball para matisod siya, at binuhusan pa siya ng tubig para lang hiyain siya. Naging sobra na ito, at muli, tumakbo si Gloria papunta sa rooftop para ilabas ang lahat. Habang sumisigaw siya sa pagkadismaya, napagtanto niyang hindi siya nag-iisa. Naroon na naman si Ren, tahimik na pinapanood siya. Napansin niyang basang-basa ito, at itinuro siya sa isang itim na tela na malapit, ngunit hindi siya pinansin ni Gloria at sinubukan na umalis. Bigla siyang hinailan ni Ren pabalik, at tinapan ang kanyang bibig dahil ang mga bully ay nasa malapit at hinahanap siya. Nang tanungin nila siya kung nakita na niya si Gloria, mahinahon siyang nagsinungaling at pinaalis sila, pinapanatili siyang ligtas. Pagkatapos noon, sinabihan siya ni Ren na manatili magtago sa rooftop hanggang sa maging kalmado ang lahat pag-alis niya, kinuha ni Gloria ang itim na tela at napansin ang isang bagay hindi inaasahan. May isang painting siya na kumukuha ng eksaktong sandali na siya ay sumisigaw kanina. Nag-iwan ito sa kanya na lito at hindi niya maiwasang sumulyap sa direksyon na pinuntahan ni Ren. Nagtago siya hanggang gabi na sa pag-aakalang ligtas na sa wakas, bumalik siya sa locker room para kunin ang kanyang bag, ngunit ang mga bully ay naghihintay pa rin.
Sa pagkakataon, mas lalo pa silang lumayo, pinunit ang kanyang mga damit at itinulak siya hanggang sa siya ay mawalan ng lakas sa takot. Nang maging lubha na ang lahat, muling nagpakita si Ren at pinigilan sila. Nang maayos na ang lahat, tahimik na binigyan siya ni Ren ng isang bagay na pantikip sa kanyang sarili habang umiiyak pa rin siya. Hindi siya masyadong nagsalita, nanatili lang siya roon at binabantayan siya. Inamin ni Goria na hindi pa nga siya makauwi dahil may mga taong naghihintay pa rin sa kanya sa labas. Kaya, lumikha si Ren ng pang-aabala, inaalis ang atensyon mula sa kanya, binibigyan siya ng pagkakataong makatakas ng ligtas. Ngunit kahit na pagkatapos ng lahat ng iyon, malayo pa tapos ang kanyang mga problema. Kinabukasan, nawala na ang pulang card, ngunit patuloy pa rin ang pambubuli. Sa pagkakataong ito, ang mga estudyanteng nagtatrabaho sa ilalim ni Time ay kumuha ng isang mahalagang bagay mula sa kanya. Ang kanyang mga sapatos, ang mga ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Dinala nila ang mga ito sa lumang stadium kung saan naghihintay si Time. Sa harap niya mismo, sinira ni Time ang mga sapatos gamit ang isang kutsilyo at itinapon ang mga ito na parang walang kahulugan. Nakatayo roon si Goria na pinipigilan ang mga luha habang pinupulot niya ang mga nasirang sapatos. Kahit na noon, isinusuot pa rin niya ang mga ito, tinatanggihan ang pagbitaw ng isang bagay na mahalaga sa kanya. Habang binabalaan siya ni Time na huwag hamanin siyang muli, may isang bagay sa unti-unting nagalit si Goria. Walang pag-aalinlangan, sinipal niya ito gamit ang mga sirang sapatos at pinabagsak ito sa lupa. Hinawakan ni Goria at nilinaw na hindi na siya actress pa. Sa unang pagkakataon, walang sinabi si Time. Tiningnan lang niya ito ng gulat at hindi nakapag-atubiling at nakatayo sa malapit. Sina Ren at ang iba ay hindi maiwasang hamaling sa katapangan ni Goria. Kinabukasan, nag-iba ang takbo ng mga pangyayari. Palihim na isinama siya ni Time si Goria sa kanyang bahay. Pagdating nila, pinabihis niya ito at pinaiba ang itsura. Sandali si Goria ay nakatitig lamang sa sarili sa salamin, halos hindi makilala kung sino siya. Ngunit pagkatapos, biglang lumitaw si Goria sa likuran niya, na agad nagpagising sa kanya at ikinagalit niya. Lumabas na ginawa lang ito ni Time para makipag-usap. Inalok niya ito ng mga mamahaling bagay at sinubukang kumbansihin itong mag-record ng video at humingi ng tawad sa kanya. Pero hindi si Goria ang tipo na sumusuko ng ganoon. Agad siyang tumanggi at mabilis na nauwi sa pagtatalo ang sitwasyon. Pagkatapos, nagbago ang lahat ng pumasok ang ina ni Time na si Rosaline. Mayroon siyang malakas at nakakatakot na presensya, at agad na tumahimik si Time sa harap niya. Pagkatapos noon, bumalik si Goria sa paaralan, ngunit walang nagbago. Nagpatuloy ang pambubuli at sinimulan na naman siyang pahirapan muli. Dahil sa pagkadismaya, bumalik siya sa bubungan para maglabas ng sama ng loob gaya ng dati. Pagkatapos mailabas ang lahat, napansin niya ang lugar kung saan karaniwang nagpapahinga si Ren at nakaramdam ng medyo ginhawa na wala siya roon sa pagkakataong ito. Pero bigla na lang, lumitaw si Ren sa likuran niya at nagulat siya. Narinig niya ang lahat ng sinasabi niya kanina. Sa halip na biruin siya, casual niya itong niyaya na umupo at mag-usap, na siyang ikinagulat ni Goria. Kinabukasan, lumala na naman ang sitwasyon. Nakatanggap si Hana ng pulang card. At agad na sumugod si Goria sa lumang stadium. Pagdating niya roon, si Hana ay umiiyak na matapos mabuli. Sa pagkakataong ito, kahit sa loob ng F4, hindi lahat ay okay sa nangyayari. Pinili ni MJ na huwag makialam at halatang hindi komportable si Calvin nang sumobra na ang mga bagay-bagay. Ngunit patuloy itong pinipilit ng grupo ni Time. Nang mas lalo na nilang ipahiya si Hana. Pumasok si Goria nang walang pag-aalinlangan at tumayo mismo sa harap ng kanyang kaibigan. Nag-time out siya at sinabihan itong tumigil. Ngunit para kay Time, ito mismo ang gusto niya. Matagal na niyang hinihintay na dumating si Goria. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanya at kumuha ng pang-ahit mula sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nilagay niya si Goria sa isang napakasamang sitwasyon na pinipilit siyang pumili. Kung gusto niyang iligtas si Hana, kailangan niyang isakripisyo ang sarili niyang buhok. Gayunpaman, hindi umatras si Goria. Kinuha niya ang pang-ahit, nakatayo pa rin sa kanyang lugar, tumatangging matakot. Nang tila tutuloy na talaga ang kanyang paggawa, biglang sumulpat si Ren at pinigilan ang lahat. Si Time, halatang naiinis, ay walang ibang magawa kundi lumayo. Di nagtagal pagkatapos noon, ang F4 ay tumungo sa paliparan upang salubungin si Mire sa pagbabalik. Pagbalik sa paaralan, parang may kakaiba sa kanya. Ang mga estudyanteng nang bully kay Goria ay biglang nagkunwaring mabait. Inimbitahan nila siya sa welcome party ni Mira at nagkunwaring walang nangyari. Ngunit ang totoo, ginagawa lang nila para mapahiya ulit siya. Gayunpaman, nagpa siya si Goria na sumama, kasama ang kanyang matalik na kaibigan, si Kaning. Sa party, halos agad na nagsimula ang mga pang-iinsulto. Pinagtatawanan ng mga tao ang kanyang hitsura at pinaparamdam sa kanya na wala sa lugar. Naging sobrang hindi komportable kaya nagpa siya siyang umalis. Ngunit nang paalis na siya, dumating ang F4 at pinilit siyang manatili. Kaya't si Goria ay tahimik na nakaupo sa tabi ng pool sinusubukang umiwas sa gulo. Doon napansin niya si Ren kasama si Mira, na mukhang malapit at halos romantiko. Nang makita iyon ay nagparamdam sa kanya ng isang bagay na hindi niya inaasahan ang selos. Kasabay nito, ang parehong grupo ng mga babae ay muling nagsimulang mangistorbo sa kanya muli.
Pinagmamasdan mula sa malayo, binabantayan ang lahat. Bago lumala ang mga bagay-bagay, pumasok si Ren at tinulungan si Gorilla, binigyan siya ng panyo. Napansin din ni Mira ang nangyayari, at malinaw na hindi siya nasisiyahan dito. Walang tigil, hinagisan niya ng beer ang mga babae at itinulak sila diretso sa pool, agad silang napatigil. Pagkatapos ng kaguluhang iyon, pumasok si Mira at dinala si Gorilla sa kanyang kwarto para makapagpalit siya ng damit. Nang bumalik si Gorilla, nag-iba ang pakiramdam ng lahat. Mukha siyang napakaganda, at ang mga tao sa party ay hindi mapigil ang tumitig. Pagkatapos ipinakilala siya ni Mira kay Ren, na naghihintay na, malinaw na nagpaplanong sumayaw kasama siya. Ngunit hindi lahat ay natutuwa tungkol dito. Si Time, na nanonood mula sa gilid, ay nagsimulang magselos. Lumapit siya at sadyang nabangga si Ren, na naging awkward sa sandali. Agad na nagalit si Mira dahil sinisira ni Time ang kanyang party. Mabilis na lumala ang mga bagay at bago pa man ito mapigilan ng sinuman, tinulak na ni Time si Mira. Sapat na iyon para magalit si Ren at nagsimula silang mag-away. Nang makita ito, sumugod si Gorilla para pigilan sila. Ngunit sa gitna ng kabuluhan, hindi sinasadyang naitulak niya si Time at kahit papaano ay naghalikan sila. Natigilan ang lahat ng sandali. Pareho silang nataranta at pati na rin ang lahat ng nanonood. Nahiya si Time at agad na umalis habang nakatayo lang doon si Gorilla na gulat, pinoproseso pa rin ang nangyari. Kinabukasan, sa halip na magalit, mukhang masaya si Time. Sa isip niya, ang ibig sabihin ng halik na iyon ay maaaring gusto talaga siya ni Gorilla. Samantala, sinubukan ni na MJ at Kevin na hikayatin siyang magpaumanhin at sabihin sa kanya na humingi ng tawad kay Ren, ngunit tumanggi si Time, ngunit matigas pa rin ang ulo gaya ng dati. Kasabay nito, si Ren ay kasama si Mira, tahimik na pinipinta siya habang nakaupo ito sa malapit. Habang magkasama sila, isiniwalat ni Mira na nagpaplano siyang bumalik sa France para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ang balitang iyon ay malinaw na nababahala kay Ren, kahit na sinusubukan niyang huwag ipakita ito. Kalaunan, pumunta si Gorilla sa bahay ni Mira para ibalik ang damit na hiniram niya. Ngunit habang naroon siya, hindi sinasadyang narinig niya ang isang seryosong pagtatalo sa pagitan ni Mira at Ren tungkol sa kanyang pag-alis. Naging malinaw na ang kanilang relasyon ay hindi kasing perpekto ng inaakala. Kinabukasan ng umaga, naghihintay si Gorilla ng bus habang nag-scroll sa social media. Pinag-uusapan na ng mga tao ang tungkol sa posibleng paghihiwalay ni Mira at Ren. Pagkatapos, bigla mula sa kung saan, sumulpat si Time at umupo sa tabi niya, casual na nakasuot ng salaming pang-araw. Kakaiba ang pakiramdam na makakita ng isang taong katulad niya sa isang pampublikong bus, at agad na naghinala si Gorilla. Ang totoo, sinusubukan lang ni Time na mapalapit sa kanya, kahit na nangangahulugan ito ng paggawa ng isang bagay na talagang hindi niya karaniwan. Ngunit sa halip na humanga, na si Gorilla. Ang presensya niya ay nagpapahirap sa lahat sinusubukang gumamit ng bus, at hindi siya nagugustuhan iyon. Ang hindi niya alam ay ang nakatatandang kapatid ni Time na si Tia, ay sumusunod sa kanila sa buong oras. Habang sinusubukan ni Gorilla na bumaba ng bus, biglang tumigil ang lahat dahil hinaramgan ni Tia ang kalsada gamit ang kanyang sasakyan. Sinubukan ni Gorilla ang pagkakataon, mabilis na tumakbo palayo. Kasabay ni Tia, lumabas at agad pinigilan si Time sa paghabol sa kanya. Kahit magulo ang sitwasyon, hindi mapigilan ni Gorilla na mapansin kung gaano kakul at ka-confident si Tia. Pagkatapos ay isinama ni Tia si Gorilla sa kanyang kotse at ipinakilala ng maayos ang kanyang sarili. Nabanggit pa niya na hindi pa hinabol ni Time ang isang babaeng ganito dati, na lalong nagpapagulat sa sitwasyon. Pagkatapos noon, mabait na pinahatid ni Tia si Gorilla sa kanyang driver sa paaralan. Samantala, ibinaling ni Tia ang kanyang atensyon kay Time. Sa mahinahon ngunit seryosong tono, kinausap niya ito tungkol sa pag-uugali nito. Sinabihan niya itong tumigil sa pakikialam at simulan ng isipin ang kanilang negosyo ng pamilya. Gayunpaman, inamin din niya na tila medyo nagbago ito kamakailan lamang, at naniniwala siyang si Gorilla ang maaaring dahil doon. Hindi nagtagal pagkatapos noon, tumungo ang lahat sa paliparan para sa pag-alis ni Mira. Naroon sina Time, MJ, at Kevin, at dumating din si Gorilla upang magpaalam. Medyo nalungkot siya dahil wala si Ren. Ngunit nang sa tingin niya ay hindi na siya darating, biglang dumating si Ren nang medyo nahuli. Pagkatapos ay ginulat niya ang lahat, ipinahayag ni Ren na pupunta siya sa France kasama si Mira. Bago umalis, marahan niyang tinapik ang ulo ni Gorilla, hinalikan ito, at nagpasalamat. Ang sandaling iyon ay tumama ng husto, lalo na para kay Time, na halatang naihirite sa panonood nito. Hindi man lang tumigil si Ren para magsalita, at naglakad na lang lumipas. Sinundan siya ni Time, nakakaramdam ng halo ng pagkadismaya at kalungkutan. Nababagabag siya na aalis si Ren nang hindi man lang sinasabi ng maayos sa F4. Gayunpaman, sa unang pagkakataon, humingi ng tawad si Time sa kanya. Pagkatapos noon, nagbago na naman ang lahat. Sa oras ng pahinga sa paaralan, gumawa si Time ng isang matapang na hakbang. Ipinahayag niya sa publiko na inimbitahan niya si Gorilla na makipagkita sa kanya sa Ferris wheel sa Asiatic sa Sabado ng 1 PM. Hindi sumagot si Gorilla. Tahimik lang siyang nanonood, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Nang sa wakas ay dumating ang Sabado. Nagpa siya si Gorilla na huwag pumunta. Sa halip,
gumugol siya ng oras sa pamimili kasama si Kaning, sinusubukang baliwalain ang lahat. Ngunit pagkatapos, sa pagkataon, nakita niya si Time sa TV na pinag-uusapan ng isang babae. Habang nakikinig siya, hindi niya mapigil ang isipin ang sinabi nito. Inamin niya na hindi siya yung tipo ng tao na hahabol sa kahit sino at pinasusuklaman niya ang paghihintay. Pero kung ang isang tao ay tunay na mahalaga sa kanya, handa siyang magbago. Maya-maya, umulan ng malakas, at paulit-ulit na sinusuri ni Gloria ang oras. Nang mapagtanto niya ito, hapon na. Doon siya biglang tumakbo patungo sa tagpuan. Pagdating niya, nakita niya si Time na nakatayo pa rin doon mag-isa sa ulan, naghihintay. Pagkatapos nun, nagkasakit si Time dahil sa matagal na pagtayo sa ulan. Sumama ang loob ni Gloria at inalok siya ng mainit na inumin. Noong una, nagreklamo si Time na mura ito, pero nang subukang bawiin ito ni Gloria, mabilis niya itong kinuha at ininom pa rin. Pagkatapos ay inilabas niya ito para mamasyal, parang date, kahit hindi naman talaga ganoon ang tingin ni Gloria dito sa kanya. Hindi nagtagal, isang mascot na oso ang nagbigay kay Gloria ng flyer. Naging awkward ang lahat nang sinubukang yakapin siya ng mascot at agad itong nainis at pinigilan. Nang mabasa niya ang flyer, napagtanto niyang nag-aanonsyo ito ng isang romantikong date sa paglubog ng araw. Kaya, nang hindi masyadong iniisip ito, sinunod nila ang plano. Ngunit hindi naging maayos ang lahat. Nauwi sa pagkaramdam ng sakit ng ulo at pagsusuka pa nga na nagpakonsensya kay Gloria. Bukod pa riyan, natigil sila sa hagdanan ng emergency. Lumalabas na hindi kumain si Time buong araw na lalong nagpalala sa kanyang kondisyon. Sa isang punto, sinubukan niyang sumandal kay Gloria, ngunit itinulak siya nito palayo, dahilan para mahulog siya. Pagkatapos ay napagtanto niyang mayroon pala itong lagnat. Kahit na tumanggi si Time noong una dahil mura ang gamot na mayroon siya, iginiit ni Gloria at inaalagaan pa rin siya. Ibinigay niya sa kanya ang gamot, hinayaan siyang ipahinga ang ulo sa kanyang pandangan, at patuloy na sinusuri ang kanyang temperatura para siguraduhing bumubuti na ang kanyang kalagayan. Habang nakatingin sa kanya, si Time ay nakatingin lamang sa kanya, lubos na nabighani sa kung gaano niya pinagmamalaki. At sa tahimik na sandaling iyon, siya ay nangako. Sinabi niyang wawakasan niya ang sistema ng pulang card sa paaralan ng tuluyan. Nang marinig iyon, sa wakas ay nakaramdam si Gloria ng ginhawa at tunay na masaya. Kinabukasan, sa wakas ay nakalabas na sila sa hagdan ng emerhensya. Pagkatapos ng mahabang gabing iyon, inihatid ni Gloria pauwi si Time bago umalis, marahan niyang inalis ang isang bagay sa ulo nito, lumapit ng kaunti at pinakaba siya. Pagkatapos, na parang walang nangyari, niyaya niya itong lumabas muli. Mapaglarong tinatanggihan siya ni Gloria, ngunit ang sandaling iyon ay nananatili pa rin. Gayunpaman, nang makauwi si Gloria sa bahay, nawala ang maliit na kaligayahang iyon. Nalaman niya na ang kanyang ama ay nasa malubhang problema dahil sa utang, at ang lahat ay biglang bumigat muli. Hindi nagtagal pagkatapos, nagpa siya si Gloria na harapin ang problema ng mag-isa. Nakilala niya ang lalaking pinagkakautangan ng pera ng kanyang ama at sinubukang makipagnegosasyon. Inalok niyang bayaran ito ng hulugan, ngunit ang lalaki ay may ibang ideya. Iminungkahi niya na magtrabaho siya sa kanyang club upang bayaran ang utang. Dahil wala talagang pagpipilian, pumayag si Gloria, ngunit sa ilalim lamang ng isang kondisyon. Walang sino man ang pinahihintulutang hawakan siya. Kinabukasan sa paaralan, naging nakakagulat ang mga bagay-bagay. Biglang nasira ang telepono ni Gloria at ang mga tao ay nagsimulang tumingin sa kanya ng kakaiba. Nalilito, sinundan niya ang kanilang hagdanan at nakatuklas ng isang bagay na kakilat-kilabot. Ang mga larawan niya na nagtatrabaho sa club ay kumalat sa buong paaralan. Bago pa niya ito maproseso, dumating si Time at nakita ang lahat. Sinubukan ni Gloria na ipaliwanag ang sitwasyon, umaasa na maiintindihan niya, ngunit si Time ay nag-react ng emosyonal. Sa halip na magtiwala sa kanya, nagalit siya at nagreklamo. Iyon ay lalong nasasaktan si Gloria. Itinulak niya ito palayo, nabigo sa reaksyon nito. Sa katapusan, nang hiningi si Time ng katotohanan, inamin ni Gloria ang lahat, ngunit sa halip na paglapitin sila, may pumutol sa pagitan nila. Pakiramdam ni Time ay napagtaksilan, naniniwalang ang taong pinapahalagahan niya ay hindi ang inaakala niyang siya. Dahil nalilito at nalulula, hinarap ni Gloria si Kainang at humingi ng tulong upang malaman kung sino ang nasa likod nito. Kasabay nito, nagsimulang maghinala si Kevin. Ayaw niyang may naiisip na madaling lokohin ang F4. Sumang-ayon si MJ sa kanya at nagpa siya ang dalawa na imbestigahan ito mismo. Nang gabing iyon, sinubukan ni Gloria at Kanang na mag-imbestiga sa pamamagitan ng pagpunta sa nightclub, ngunit mabilis silang pinalayas. Nagkataon, nakasalubong nila si Kevin doon. Kahit na si Kevin ay casual at nagkunwaring nandoon lang siya para sa kasiyahan, malinaw na binibigyan niya ng pansin ng lahat. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Kanang mula nang magtagpo ang kanilang landas sa party ni Mira. Nagustuhan niya ito, ngunit alam na alam ni Kanang na si Kevin ay may kilala sa pakikipaglandian. Sinabihan sila ni Kevin na umuwi na, ngunit nang makaalis na sila, nagsimula siyang magsaliksik ng mas malalim. Gamit ang kanyang alindog, kinausap niya ang mga tao sa club, nagtatanong tungkol sa mga security camera at kung may nakakakilala kay Gloria. Ang kanyang mga kilos ay hindi napapansin at hindi nagtagal ay naghinala ang mga staff.
Hindi nagtagal, lumala ang mga bagay-bagay. Madali lang na nahawakan ni Kevin ang sarili, ipinapakita na mas may kakayahan siya kaysa sa hitsura niya. Maging ang may-ari ng club ay pumasok, ngunit sa halip na magalit, hinayaan niya ito dahil si Kevin ay isang pinahahalagahang customer. Samantala, sa ibang lugar, malinaw na hindi maganda si Time. Sinubukan ni MJ na pasayahin siya, ngunit nanatiling tahimik at malayo si Time. Kalaunan, binigyan siya ni MJ ng espasyo ngunit binabantayan siya. Doon niya napansin ang isang taong hindi inaasahan sa malapit. Ito ay si Hana. Hindi nagtagal matapos ang pagdilim ng mga bagay, lumapit si Hana kay Time habang napapalibutan siya ng ibang mga babae. Casual ni Hana na silang pinaalis, pagkatapos ay binigyan si Time ng inumin na hinaluan ng gamot na pampatulog. Dahil medyo lasing na si Time, tinapos na ito ng hindi nag-iisip. Sa malapit, binabantayan sila ni MJ, ngunit sa isang iglap, na-distract siya. Nang lumingon siya, parehong wala sina Hana at Time, at iyon ay agad na nagpapanik sa kanya. Kasabay nito, si Gloria ay tumutuloy sa bahay ni Conan. Habang nag-scroll sa kanyang telepono, bigla niyang nakita ang mga post ni Hana sa social media, at kasama rito si Time. Agad niyang nakuha ang kanyang atensyon at naalis ang kanyang pokus sa anumang sinasabi ni Conan. Agad na napansin ito ni Conan at ninas nang tumigil si Gloria sa pagbibigay pansin, ngunit nagsimula siyang mapagtanto na may mas malalim na nangyayari. Nakikita niyang hindi mapakali si Gloria, kaya tinanong niya kung ano talaga ang nangyayari sa pagitan niya at ni Time. Matapos magalangan ng kaunti, sa wakas ay inamin ni Gloria na nakakaramdam siya ng pagkadismaya dahil hindi siya pinagkakatiwalaan ni Time. Samantala, sa ibang lugar, nagpalipas ng oras si Hana sa isang kwarto sa hotel. Kinokontrol pa niya ang telepono nito, umakto na sobrang nahuhumaling sa kanya. Sa isang punto, muntik na siyang lumampas sa hangganan, ngunit tumigil nang marinig niya si Time. Kahit nawala sa kanyang malay, banggitin ang pangalan ni Gloria. Sa sandaling iyon malinaw na ikinagalit niya. Pagbalik sa lugar ni Conan, hindi makatulog si Gloria. Patuloy niyang iniisip ang lahat, nakakaramdam ng hindi mapakali at hindi mapakali. Kinabukasan sa paaralan, muling lumala ang sitwasyon. Natagpuan ni Gloria na sinira ang kanyang upuan, at kahit si Hana ang nasa likod nito, ang sisi ay ibinaling sa ibang tao. Mabilis na kumalat ang sitwasyon sa mga usapan sa paaralan at nagsimulang magplano ang mga estudyante na makipaggrupo kay Gloria. Pagdating ni Gloria sa paaralan sakay ng motorsiklo ni Conan. Sinubukan niyang protektahan ito dahil alam niyang baka maging target ito. Ngunit kahit anong gawin niya, nasira pa rin ito. Iyon ang naging huling gulo. Sa pagkakataong ito, tumigil si Gloria sa pagpipigil at lumaban sa mga bully. Kasabay nito, dahan-daang nagising si Time, halos walang malay at nalilito pa rin. Wala siyang ideya kung nasaan siya noong una. Ngunit pagkatapos si Gloria ang unang pumasok sa isip niya. Hindi nagtagal, muling lumitaw si Hana at sinubukang lumapit sa kanya, sinabihan pa nga siyang kalimutan si Gloria. Ngunit malinaw na hindi komportable si Time at lumayo, agad na sinusubukang hanapin ang kanyang telepono. Doon sa wakas ibinunyag ni Hana ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Noong elementarya, may nararamdaman siyang damdamin para kay Time, ngunit tinanggihan siya nito dahil hindi siya nakakaramdam ng sapat na kaakit-akit. Simula noon, naging lubos siyang nahumaling sa kanya. Tinipon niya ang lahat tungkol sa kanya. Bawat artikulo, bawat detalye, at dumating pa nga hanggang sa pagpapalit ng kanyang itsura para lang maging isang taong mapapansin niya. Lahat ng ginawa niya hanggang ngayon ay bahagi ng planong iyon. Kalaunan, sa wakas ay ibinunyag ni Hana ang lahat. Lumalabas na siya ang nagtapon ng pagkain sa sapatos ni Time para lang mapalapit sa kanya. Ngunit hindi nangyari ang mga bagay ayon sa kanyang plano. Sa halip na siya, si Gloria ang nakakuha ng atensyon ni Time. Iyon ang nagpainggit kay Hana at nagtulak sa kanya na sirain si Gloria. Mas lumalim pa ang kanyang obsesyon. Inamin niya na labis siyang naghangad na manalo sa pag-ibig ni Time kaya't nagbanta pa siya na sasaktan ang sarili kung hindi niya kayang maganda. Sa isang punto, naging napakatindi ng mga bagay-bagay na nasugatan ni Time ang sarili niyang kamay dahil sa mga ginawa nito. Gayunpaman, sinubukan pa rin niya itong bigyan ng payo noon. Matapos tingnan ang kanyang telepono at makita kung ano talaga ang nangyari, nabigla si Time. Agad siyang nagmadali papunta sa paaralan. Kasabay nito, si Gloria ay nahaharap na sa isa pang krisis. May isang taong malapit ng sunugin ang motorsiklo ni Conan, at sumisigaw ito sa pagkadismaya, sinusubukang pigilan ito. Nang parang wala na sa kontrol ang lahat, biglang dumating si Time. Pumasok siya at isinara ang lahat, napilitang umalis ang lahat. Si Gloria, na pagod sa lahat, ay muntik ng matamba. Ngunit nahuli siya ni Time sa tamang oras at maingat na niyakap. Sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ng mga bagay-bagay. Sa wakas ay humingi ng tawad si Time kay Gloria dahil sa hindi niya pagtitiwala at sa pagsakit sa kanya. Nang marinig iyon, hindi na mapigilan ni Gloria ang kanyang sarili. Napaiyak siya at niyakap siya ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay nababasa sa kanyang damit. Pagkatapos noon, tahimik na dinala siya ni Time sa kanyang bahay at humingi ng first aid kit. Habang inaalagaan nila ang mga pinsala ng isa't isa, marahang hinawakan ni Time ang kanyang pisngi at patuloy na humihingi ng tawad. Alam niya na lahat ng pinagdaanan niya ay dahil sa kanya, at tunay niyang pinagsisisihan ito.
Nang makita ang ganitong aspeto niya, nagsimulang ngumiti si Gloria, napagtanto na siya ay tunay na nagbabago. Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw, nakatulog si Gloria sa wakas. Hinayaan siya ni Time na magpahinga sa kanyang binti at pinanood lamang siya. Sa tahimik na sandali, sa wakas ay inamin niya ang kanyang nararamdaman at inamin ang kanyang pagmamahal sa kanya habang tulog pa rin siya.